Hello guys! Welcome back to our vlog! Today we show the second part of our Tokyo day trip. Nasa Akihabara pa rin kami pero dahil pinuntahan niya namin yung magandang shop na nakita ni Wifey, which is the Yodobashi camera. According to the locals, dinadayo pa nila yung Yodobashi camera sa Akihabara dahil kompleto siya when it comes to tech needs. At kitang-kita naman. Don't let the name fool you kasi Yodobashi camera yung lugar pero hindi lang camera yung binibenta nila. Actually, lahat ng tech meron sila. Nakalaan yung bawat floor sa bawat area ng tech na kailangan mo. Gamers Paradise. Hindi siya gamer. Tech Paradise. Supposedly dapat sa Shinjuku ako magla-lunch pero nagulat kami na may food court din sa top floor ng Yodobashi camera. Kaya dito na kami kumain. Sulit para sa presyo niya. Kailangan namin ilakad ni Wifey yung kinain namin dahil marami at sulit yung lunch na yun. The 6th floor focuses on everything about gaming. That includes Nintendo, gaming peripherals and accessories, gaming keyboards, and gaming mice, including gaming monitors. One floor lower naman ay nakafocus siya sa mga collectible toys and merchandises. Ito namang dadayuhin ng Yodobashi camera dahil kompleto sila ng kahit na anong interest at hobby mo. Pinilisan namin ni Wifey yung paglalakad dahil hindi naman shopping ang priority namin kundi yung Tokyo Day Tour. Pero madami pang laman sa Yodobashi camera. Hindi lang namin sure kung siya yung pinakamura. Hindi naman malayo yung stasyon mula sa Yodobashi camera. Kaya pumunta na kami doon at dumiretso na sa next stop namin which is Shinjuku. Maging alisto dahil hindi pang beginner ang Shinjuku Station. Kahit ang mga locals, aminado na hindi nila kabisado o naliligaw pa rin sila pagdating sa Shinjuku Station. Pero buti na lang alam ni Wifey dahil dito sila nagstay sa Keio Plaza Hotel nung nagkaroon ng reception para sa mga jet participants tulad nila. Pinuntahan namin dito ay ang Tokyo Metropolitan Government Office kung saan may libreng observatory that offers a great view of the Tokyo skyline. Malawak at malaki ang Tokyo Government Office Building. Meron din siyang dalawang observatory, which is the North and the South. First time namin at hindi namin alam, pero we trusted our gut, este Wifey's gut, at pumunta kami sa South Observatory kung saan mas maganda yung view. Meron din daw Godzilla light show, pero we weren't able to watch it kasi we have to leave. So siguro pwede nyo siyang ihuli para abutan yung Godzilla light show, pero kayo pa rin bahala sa pacing ninyo. Well-guided ang observatory. Properly labeled ang mga landmark na makikita mo from that place. We would also take a break here dahil may coffee shop pero we cannot recommend kasi medyo pricey siya. After that, we went to the nearby building which is the NS Office Building which houses several stores. Wala naman talaga sa plano namin pumunta sa NS Building pero Wifey thinks na magugustuhan ko yung Seiko clock name. Which is one of the point of our vlog. Kung may gusto kayong puntahan, pwede nyo namang i-add yun. Always remember na trip nyo yan. Konting libot pa ay nagpunta na kami sa Shinjuku Station bound for Shibuya Station. Bukod sa sikat na Shibuya Crossing, imposibleng hindi namin puntahan, makita o mahawakan si Hachiko. Siya na siguro ang pinakasikat na aso sa Japan dahil pinipilahan talaga siya bukod sa itsura at sa kanyang istorya. Malapit lang si Hachiko sa sikat na Shibuya Crossing kaya naman pagkatapos na magpicture ay nakigulo na kami sa pagtawid sa Shibuya Crossing. At dahil nga nakatawid na kami, dumiretso na kami sa isa sa mga sikat na ramen chain sa Japan, ang Ichiran Ramen. Dinner na namin ni Wifey ang ramen. Kaya naglakad na kami pabalik sa Shibuya Station para makapunta sa Tokyo Marunouchi Station. Mula doon ay nag-intay na kami ng Shinkansen pabalik ng Mishima. So ayun, that concludes our Tokyo Day Tour and here is everything we have spent so far. Thank you for watching. Sana nakatulong tong vlog na to sa pagpaplano nyo papunta ng Tokyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. See you!